Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan na sir, baka puwede niyo po kaming mabigyan ng impormasyon regarding dito sa pinaka-recent na, bypass operation po ng PEDEG Pangasinan na kung saan ay isinagawa po ito dito po sa may, Barangay Lawak, ito po sa Barangay Poblasyon Lawak, Pangasinan, Sir, Labalan. Yes po, ma'am. Nung ano po, October 26, bandang alas 9:05 ng gabi po na araw po na yon, Mhm, nag-conduct po tayo ng bypass operation dito po sa Barangay Lawak. mhm, Kontra po dito kay Jespel Soliman Gallardo. mhm. Na kung saan po nabalitaan namin na ito ay talamak sa pagbebenta ng droga, masyado na siyang nalakas ang loob, kaya na-monitor po siya ng ating mga tauhan Mhm. sa dalaga ng kanyang pagbebenta ng shabu. Dito po sa area po ng Dagupan at saka mga karatig bayan po ng Ordaneta. Mhm. Ngayon Yes. po, Mhm. ito po ay nagkaroon siya ng transaction sa ating pong mga tauhan dito po sa Barangay Lawak. Yes po, sir. Barangay Poblasyon po, Lawak, Pangasinan. Na kung saan po napagkakasunduan nitong si Jespel Soliman Gallardo na magbenta po sa ating tauhan ng Mhm, isang bulto po ng ah, illegal na droga na kung tawagin po natin ano po ay shabu. mhm. So sa pagbebenta po na yon, ma'am, naging successful naman ang ating operation sa nung gabing yun po ng October 26. Kung iya po ito ay naging dahilan para ma-arresto po natin si Jezbel Gallardo po. At Hmm. maliban po dun, ma'am, sa na-recover po natin na isang bultong kanyang binebenta, meron din po siya, ma'am, na possession po ng mga droga na 13 peraso po ng sachet. Mhm. Na ang inabot po ng 15.831 grams, ito pa hong nakuha nating shabu sa kanya. Lahat po, pati po yung isang bulto, ma'am, na kanyang binebenta ay umabot po, ma'am, ng 22 grams point 007, ma'am. Mhm. Na kung saan po ito naging dahilan po, ma'am, ng kanyang pagkaka-aresto. Yes po, sir. Sa, inyo pong pagtaya, magkano yung, market or street value nitong mga nakumpiskang illegal na droga dito po sa suspect na ito? And, confirm ko lamang po, sir, no, lalaki po ito pong suspect, sir? Yes, ma'am. Opo. Hmm, Tama po, ma'am. mhm. So, magkano po yung kabuuang halaga po nitong nakumpiska pong ipinagbabawal po na droga sa suspect po, sir? Ma'am, ito po ay more or less po, ma'am, maabot po ng 204,000, ma'am. Yung ano po, ma'am, yung 22.00 grams, ma'am, Mhm. na kanyang hawak po, ma'am. Yes po. Sir, nabanggit po ninyo, maituturing po siyang high value target o individual. Ito ba yung unang pagkakataon na nahuli po itong suspect o naugnay po sa illegal na droga? And sa inyo pong investigation, saan po niya kinukuha yung supply po ng ipinagbabawal na gamot na ibinabagsak po niya sa iba't ibang lugar dito po sa ating probinsya ng Pangasinan? Opo. Ayon po, ma'am, sa aming pag-iimbestiga, ma'am, Mm. may nakuha po siya mga gamit niya po na tinitinay itong mga illegal na droga po. Dito lang Mhm. din po sa Pangasinan. At Mhm. kung yung iba naman po, ma'am, kung minsan daw po ay ito po ay nagbiyahe papunta po ng Metro Manila or Mhm. Pampanga area po. Mhm. So, Doon po siya kumukuha ng supply, ma'am. Kaya Mhm. So, marami bulto po siyang pinagkukuhanan ng supply, ma'am. So, bultuhan po talaga kung magbenta po o mag-angkat po ng ipinagbabawal na droga ito pong suspect dito po sa ating probinsya ng Pangasinan, Sir Romel? Yes po, ma'am. Mhm. At masyadong malakas ang kanyang loob, ma'am. Mhm. At ano, ma'am, ang ito pong suspect na to, ma'am, pangatlong huli na po ito sa kanya. Mhm. Kaya wala po siyang nadala-dala, ma'am. Okey po, So sir. pangatlong ulit na po itong pagkahuli namin sa kanya sa kasong illegal na droga, ma'am. Mhm. Sir, may we Yung know kung dalawang una niyang kaso, ma'am, is mhm. yes po. Go ahead po, sir. Yung dalawang kaso, ma'am, na una ay pushing din po yun, ma'am. Drugs din po ang kanyang kaso. Mhm. So sir, ano ba yung pinagkakakitaan o hanapbuhay nitong suspect po, sir? Ma'am, ito pong suspect na to, ayon po sa aming pag-iimbestiga, ma'am, ito po ay fruit vendor. Dito po Mhm. sa Ordaneta, Pangasinan po. Kaya lang po, ginawa niya ring
hanap buhay itong pagbebenta ng illegal na droga at siya po ay lumalayo sa kanyang pamilya Mhm. sa paggawa po ng illegal po na itong gawain para hindi daw po siya mamonitour ng kanyang pamilya. Mhm. So pag drugs po ang kanyang binebenta, siya po ay umalis po ng ano ma'am ng barangay poblasyon ma'am dahil doon po sa at present po na nakatira ma'am. Pero ito pong taong to ay native po ito ng ano po ng Candaba, Pampanga. Mhm. So, possible, sir, na ginagamit po niya yung kanyang pagbebenta po ng prutas para maisakatuparan po niya ito pong ibang pinagkakakitaan niya na which is po itong pagbebenta po ng droga, Sir Romel. Yes ma'am, hindi po Mhm. malayo. At saka ayun nga po sana pag-imbestigahan po ng mga tauhan po natin ma'am. Ito pong taong ito ay talaga naghahanap ma'am ng ano po ng mga possible buyer ng kanyang illegal na droga ma'am. Kaya sobrang vocal siya, sobrang lakas ng loob na magbenta ng ano po ng illegal na droga kung kaya po nahagip na po ito ng ating mga tauhan. Mhm. Sir Romel, nasaan na po ngayon itong suspect? At ano po yung kanyang kinakaharap po na kaso so far? Yes po ma'am. Ma'am siya po ay kasalukuyan pong nakakulong na po ma'am at binigyan na po grenade naman po ng piskal ang kanyang kaso na sinampa po namin laman sa kanya ng violation of Section 5 for pushing, 11 for possession, and Section 12 po ma'am ng dahil may mga paraphernalias din po siya ma'am of Article 2 of RA 9165 as amended by 10642. Okay po. Sir Romel, baka meron po kayong mga mensahe or paalala sa ating mga listeners and viewers na nakaantabay sa ating palatuntunan sa ngayon. Go ahead po, sir. Yes ma'am, tinatawagan po natin ma'am ang ating mga parents po na mga magulang na nakikinig po sa inyong programa ma'am na ang ating po mga anak ay bantayan po natin, ang gabayan po natin ang ating mga anak nang sa ganun po ay malayo po sa illegal po na bisyo. Dahil ang mga katulad po ng taong ito na aming nahuli ay talagang walang awa sa kanilang pagbebenta ng droga na kung saan ma'am nakakasira po ng buhay lalong-lalo po ma'am sa mga kabataan. Okay po. Sir Romel, maraming salamat po sa paglalaan po ninyo ng inyong oras sa ating palatuntunan. Ingat and God bless po, sir. God bless po ma'am, maraming pong salamat. Oras po natin mga kabombo, 7 minuto makalipas ang 2:00 po ng hapon. Wala na po tayong oras mga kabombo, pero bago po tayo magpaalam, syempre, narito po muna ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, lamang po tayong 70 o 57 araw